Beryl Ortiz nang gigil kay Jaron Ennis matapos ang kanyang panalo kay Xander Zayas. Sabi ni Beryl Ortiz, kung siya ang nakatama kay Ennis, siguradong hindi na siya makakaligtas. Kaya daw niya patulugin si Ennis dahil nakita niyang nasaktan ito sa suntok ni Zayas. Nagpahayag din siya ng pagkadismaya kay Xander Zayas, tinawag niya itong quitter. Sabi niya, Xander, pagkatapos kang mapabagsak sa round 7, dumiretso ka agad ng tingin sa corner mo at sumuko ka na, isa kang duwag. Okay naman ang pinakita mong laban kaysa inasahan ko, pero bakit ka nag-surrender? Umayaw ka. Di ka na tumayo, hindi ako makapaniwala na ginawa mo yon. Ayan mga boss ang banat ni Beryl Ortiz kay Zayas. Si Xander Zayas nga po ang unified champion dito at nabugbog siya ni Ennis. Bago nga ang laban, umabot sa times 5 ang pagka-underdog ni Zayas. Sobrang yamado si Ennis dito sa laban. Matatawag ka lang na paldo kung nanalo siya by decision. Sa ganitong odds mga boss, inaasahan na talaga ang panalo ni Jaron Ennis by knockout. Edad 23 pa lang si Zayas, masyadong maaga na tinapat kay Jaron Ennis. Inantay pa sana na umabot hanggang 26 para magkaroon pa ng maraming experience. Sabi ni Jaron Ennis, handa na siya lumaban kay Beryl Ortiz, Sebastian Fundora at sa iba pang champion. Paghaharian daw niya ang super welterweight bago umakyat ng division sa middleweight hanggang super middleweight. Sabi nga niya, magandang ipinakita niyang sparring laban kay Canelo sa 168 pounds. Kaya lumakas ang loob ni Ennis na umakyat hanggang 168. May sagot na rin pala si Ennis kay Beryl Ortiz. Sabi niya, 2 beses ka nang bumagsak, Ortiz. 2 beses na kasing bumagsak si Ortiz laban kay Sergio Bohachuk. Kaya wag daw mag-angas si Ortiz. Darating ang oras na maglaban din sila sa ring. Pero sabi ng trainer ni Ennis mga boss, target nila ang WBC champion na si Sebastian Fundora para unification ng 3 titulo. Samantala Terence Crawford, napakomment nga po matapos ang panalo ni Jaron Ennis. Sabi niya, itatago ko na lang ang opinion ko sa sarili ko. Pero sigurado akong nagets nyo na ang ibig kong sabihin. Baka gusto niyang sabihin mga boss, hilaw pa ang nakalaban ni Ennis na si Zayas. Kaya matik ang kanyang panalo. Marami nga po ang nag-reply kay Crawford sa comment niya at sinasabing alam daw ng lahat na iniwasan niya si Jaron Ennis sa welterweight at pinili daw niyang bitawan ang titulo kaysa magdepensa kay Ennis. Kung patuloy ang panalo ni Ennis sa 154 pounds, mas lalong pag-uusapan ang nasayang na laban niya kay Crawford dahil minsan nang naging mandatory si Ennis kay Crawford. Samantala reaksyon naman ni Adrian Broner kay Xander Zayas, tinawag niya na quitter si Zayas. Kung si Broner lang daw ang lumalaban hindi siya susuko. Mas gugustuhin pa daw niyang mamatay kaysa sumuko. He quit! He quit! Kill me! Sa iba pang balita, coach ni Eman Bacosa pumanaw na mga boss. Ayon sa post ni Eman Bacosa kahapon, Coach, akala ko abala ka lang sa pagtitrain ng ibang boxer. Kaya pala hindi ka na nakasama sa huling laban ko. Noong una sa bawat schedule ng championship fight ko, lagi mo akong sinasamahan, coach. Pero ngayon wala ka na talaga, iniwan mo na talaga kami. Isa ka sa pinakamahusay na coach na tunay nagmamalasakit sa mga boksingero. Mamimiss ko ang mga biro mo at pagiging cool mo, coach. Samantala may post nga din po si Ma'am Joanna Rose tungkol sa pagreklamo nila sa GAB. Sabi po niya, rabbit punches ipinagbabawal po ito na pagsuntok sa likod ng ulo sa kahit anong combat sports. Opo, hindi ito maiiwasan lalo na kung nagkakainitan na ang laban. Pero 7 times o higit pa na rabbit punches ay matatawag na malaking negligence para walang gawing aksyon. Hindi lang daw po ito sa round 2 nangyari kay Eman at nangyari din sa ibang rounds. Pero hinayaan lang. Kaya abangan po natin ang resulta tungkol dyan mga boss.